Di man aktibo ngayon sa NBA, abala pa rin ang dating NBA superstar na si Yao Ming sa pagtuturo ng basketball. Nagkaroon siya ng basketball clinic sa mga kabataang Pinoy kasama ang kanyang team na Shanghai Sharks. Pero ang pinakamahalaga raw niyang pakay sa pagpunta sa bansa ay mapagbuti ang relasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea sa pamagitan ng sports. Live mula sa Pasay City, may report si Chino Trinidad. Chino? Yes, Ma'am Jess. Yan ang tinatawag na sports diplomacy, particularly ang basketball diplomacy na actually nagsimula talaga sa lugar ng China. 3 taon matapos magretiro sa NBA, isa pa rin sa mga pinakakilalang Asyanong sports figure ang higanteng si Yao Ming na nahirang na 8-time NBA All-Star sa kanyang 8 taon sa Houston Rockets. Si Yao at ang kanyang kupunang Shanghai Sharks hangad ngayong maipamahagi sa mga kabataang Pinoy ang estilo ng paglalaro ng basketball mula sa mainland China na siyang pinakadominanting kupunan dito sa Asia. Mahigit 100 bata sa Metro Manila ang nakilahok sa kanilang basketball clinic. Si Yao, nagpakita pa ng kanyang outside shots. Bukod sa pagpapahagi ng kaalaman sa basketball, pakay rin ang grupo na mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. I think the significance of this game is that the both sides of our nations love this sport very much. And throughout this game, we can increase the communication of the two countries and the two cultures by playing basketball and increase the friendship. Unite through sports. We are one in sports, and hopefully this relationship will go further than just basketball. Kanina, nag-courtesy call naman kay Vice President Jejomar Binay sina Yao Ming kasama ang Chinese Ambassador to the Philippines. Ang 5'2" na si Binay talaga namang dapat tingala sa 7'6" na basketballista. Pero sa pagdribble ng bola, hindi nagpahuli si VP. There is a possibility that in the future, just like there are American imported basketball players, hopefully in the future, there will also be a Chinese imported basketball player. Ang paggamit sa sports bilang tool of diplomacy, hindi na bago. Noong 1971, table tennis ang ginamit para ayusin ang Cold War sa pagitan ng Amerika at ng China na siyang tinawag na ping-pong diplomacy. At nitong Pebrero, dumalaw ang NBA defensive legend na si Dennis Rodman sa North Korea sa gitna ng tensyon nito sa Estados Unidos dala ng hinalang nuclear test ng NOCOR. Sa pagdalaw ni Yao sa bansa, umaasa ang Pilipinas at China na ang pagkakahumaling ng dalawang bansa sa larong basketball ang magiging tulay upang maibsan ang tensyon dahil sa issue ng agawan sa teritoryo. At sa basketball game po na ginanap kanina, isang exhibition lang yan ay nawagi po yung bahagi ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Shanghai Sharks sa score ng 80-72 sa laban na ginanap dun po sa Mall of Asia Arena. So dyan nagtapos yung unang game sa exhibition game dito sa basketball diplomacy sa pagitan ng China at saka ng Pilipinas. Ma'am Jess? Talaga, panalo si Yao Ming. 80, tama? Hindi, panalo ang Gilas. Panalo ang Gilas dito. Kasi tambak na nila eh. Kanina at one point, 20 na kayong lamang ng Pilipinas. Oo. Malaking achievement yon considering na parang higante yung mga ka-teammate nitong si Yao Ming eh, Chino, di ba? Yes, ma'am. Ang lalaki ng mga players. In fact, ang isang player nito, tumitindig ng 7'4", kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung kanilang lead guard ay miyembro ng national team ng China, yung si Li Yuwei. Pero dito kasi ang pagkakataon na makita yung at least portion ng Gilas Pilipinas, yung mapapalaban sa FIBA Asia Championship sa Agosto para makita ng mga kababayan natin kung ano talaga yung nagaganap sa kanilang paghanda. Okay, ang tingin ko rin dito kay Vice President Binay, Chino, tama ba? Parang hanggang dewang lang ni Yao Ming itong si Vice President Binay. Although height ko rin yan, 5'2". Lagpas ng konti. Pero ito kasi ang game. Buti na lang, hindi game ni VP ang basketball. Badminton ang game niya eh. Imagine nyo, ang kalaban ni VP 7'6", siya 5'2". Papartidahan pa siya ni Yao Ming. Hindi ba rin niya maabot si Yao Ming? Okay, pero mabuti naman at inaamin nila na hindi lang talaga sports ang pakay ng pagpunta rito ni Yao Ming, kundi may kasamang diplomasya. Kasi nga may tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China, di ba, Chino?
Yes, napakaganda rin na timing ito, Ma'am Jess, sapagkat ito ang pagpapakita na ang basketball o ang sports ay nagagamit sa iba't ibang pamamaraan, lalong-lalo sa pagpapalamig ng nag-iinit, lalo kumitensyon. Kasi nga, kung bibigyan nyo kami ng pagkakataon, ang history ng sports diplomacy ay nagsimula sa China noong merong Cold War ang Amerika Tama. at saka ang China noong time na yun. Ping-pong diplomacy. Yo, yan ang ginamit. Ngayon, ginagamit pa rin ng China ito dahil obviously alam nila na kailangan manaig yung magandang relasyon sa pagitan ng bansa natin at saka ng China. Ngayon naman, basketball diplomacy. Hanggang kailan ba itong si Yao Ming dito sa ating bansa, Chino? Hanggang Miyerkules, Ma'am, kasi meron silang game din na magaganap bukas. Yun naman kalipunan ng mga PBA All-Stars ang kanilang makakatapat doon naman po sa Cubao para makita pa rin ng mga tao itong mga players ng PBA at the same time makita ang grupo ni Yao Ming sa tinatawag na basketball diplomacy trip ng Shanghai Sharks at Yao Ming. Okay, may babalik pa ba si Yao Ming sa NBA? Na-injure to, di ba? Hindi na, Ma'am, siya makakabalik dahil yung kanyang injury noong 2011 talagang hindi siya career-threatening but it was a career-ending injury sapagkat kulang na lang ay madurog yung kanyang left foot. Dahil sa laki siguro ng frame niya ay hindi na nakayana ng timbang na kanyang dinadala ng kanyang kaliwang paa na yun ang kanya pong pivot foot at halos nagkadurog-durog na ito at yun ang nagpuwersa kay Yao Ming na sabihing sarado ng kanyang career after only 9 seasons with the Houston Rockets. Sayang, no? Noong una, talagang napakalaki ng kanyang potensyal. Yun ang sinasabi ng mga eksperto. Pero Chino, yung mga bata ngayon na inidulo siya o iniidulo pa rin siya, no? Tama-tama nandito siya sa Pilipinas. May basketball clinic kamo itong si Yao Ming. Paano ba makakapunta dyan yung mga kabataang Pilipino? Actually, yung basketball clinic, Ma'am, nitong si Yao Ming naganap nung Sabado. Hindi ko sure kung meron pa silang isang gaganapin. Pero yung Shanghai Sharks, abangan nyo, i-announce natin sapagkat yung Philippine Sports Commission at yung usapan ng Chinese Sports Ministry ay talagang ihatid hindi lang yung gamit, kung hindi pati ang know-how ng basketball ng ating mga bisitang Chino dito sa bansa para sa ating mga kabataan matuto. Alam ko meron pa sila isang serye, Ma'am, kukunin ko yung detalye i-announce natin dito sa GMA. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Trinidad.